my wife mentor Arian. So, hello, yan. So, amazing morning. Sa hindi po nakakaalam, si Coach Mike po is married na, no? Kung kakilala niyo po si Mentor Arian, top 2 ng I Am Worldwide, no? Yan po yung ating wife, no? Siya po yung nakapag-introduce sa akin sa business, no? Ah, Dati hindi naman talaga ako interesado gawa nung ako naman ay may maayos na trabaho, kahit papaano ilang exam lang pupuwedeng tumaas yung ranggo. Kaya lang kasi I do realize yung hirap ng malayo sa pamilya 'no. Kaya sabi ko, magnegosyo na lang tayo. Nung nasa Bangko ako lagi ko naiisip, ano kaya ang negosyo ko? Lumalaki yung mga anak ko, wala ako sa Pilipinas, ang dami kong nami-miss na mga events, activities ng mga anak ko. Kaya sabi ko, hindi rin ako magtatagal. No, as I remember nung nagpunta ako ng Pagsisiman, tinanong ako nung isa sa mga kasamahan namin dun, in-interview kami siyempre 'pag bagong sakay ka, bagong dating ka, may introduction, sino ka, anong pangalan mo. So, ano yung nakikita mo dito sa Pagsisiman. So, nung tinanong ako, sabi ko, "Ikaw Mike, ano bang plano mo dito? Total first time mo mag-barko." Sabi ko nung sa nagtanong sa'kin, "Wala po akong planong magtagal." Eh, di lahat sila parang nagulat kasi sabi ko, "I'm planning to retire mga 30, 33 ganyan." Sabi ko, "Pinakamatagal na po siguro 35." Eh, kung bago ako, wala naman akong alam. So, sabi ko mga 35 po. No, so natawa sila kasi nga siyempre alam mo yun, ang bata pala nung naiisip ko na retirement plan, not knowing God's plan is the best, by the age of 33 retired na ako. No, by the age of 33 nagkatotoo nga 'no. So, yung nakakatawa man sa paningin nung iba, pero nagkatotoo talaga siya 'no. So, tayo, kailangan ma-realize din natin na hindi pala yung pera din lang 'no, yung kailangan nating habulin sa buhay natin na 'to kung hindi yung freedom itself. Yun po kasi yung pinakamasarap dito sa business. To tell you honestly mga kapatid, yung pera given, eh. Pero yung siyempre alam mo naman na makasama mo yung family mo, ibang klase din talaga 'no. So yun po yung nag-drive sa'kin para mapasok sa I Am Worldwide, ayan. So ayan po kami mag-asawa ni Mentor Aryan 'no, almost 60M na 'to, eh. Yung 31 na yan 60 million na po yan 'no, medyo hindi lang updated 'tong photo. So ayan po 'no, nakaka-receive na tayo ng mga award. Paano ba namin nagawa yan, iyon po yung idi-discuss ko 'no, along the way with my business presentation. So nagkaroon na tayo ng iba't ibang achievements dito sa business natin 'no. So si Coach Mike ano kung tatanungin mo, ang galing, ang swerte niyo." Hindi po si Coach Mike nagsimula walang pera, walang koneksyon. As in wala lahat, isipin mo mekaniko. Imaginin mo na lang pikit mo yung mata mo isang mekaniko, ano ba meron ng isang mekaniko na nagsisimula? 'Di ba? So, nobody talaga. Pero ibig ko sabihin kahit ikaw, walang koneksyon, wala wala nung mga bagay na yun, pupuwede palang maging gan'to ka, pupuwede ka palang, baguhin yung buhay mo. 'Di ba yun yung kasi yung point ko, eh. Paano kayo napunta diyan? Pero paano kami nagsimula? Yun kasi yun, eh, saan ba kami nagsimula? So, siyempre walang-wala, 'di ba? How many years na ang I Am Worldwide? 7 years. Isipin mo with that 7 years babaguhin yung buhay mo, okey lang magtiis ka, eh. Okey lang pagtiyagaan mo, eh. Pero within that 7 years na pagtitiyaga mo, magandang buhay naman yung nangyayari sa'yo kasi yung mekaniko, umayos yung buhay, eh, 'di ba? Yung dating utusan, alam mo yun, yung talagang literal na katulong, eh. Kaya pagdating sa barko wala naman dun kapitan agad, eh. Pagdating dun talagang magsisimula ka sa mababa, 'no, ranking base kasi siya. Parang business natin 'no, mamaya proceed natin 'yan. So, ang meron lang tayo yung pangarap na makasama yung pamilya natin. Yun lang dala ko, sabi ko, ayoko ng ganito, sabi ko sa sarili ko nung nandun ako. Kasi yung mga nakasama ko, 'no, simple lang naman yan, eh. Bakit ako nagkaroon ng vision na retirement, 'no? Bakit ako nag-early retirement? Ang bata at 33 retired ka na. Isipin mo yan, at that age, 'di ba? So, bakit ganun yung vision ko? Kasi nakausap ko yung mga kasamahan ko dun, 'no? Ay hindi naman sa ano, pero naikukuwento ko lang. Yung mga nakasama ko sa barko, pangkaraniwan 50, 60, may 62, meron pa kasi mga 65, 45 plus. Nakita ko yung buhay nila, hindi naman sila yumaman ng husto, eh. Alam mo yun, tama lang survival 'no, may maayos lang ang buhay, yun lang ang point. Tapos sabi ko, pero yung lungkot nila, alam mo yun, yung stress nila sa buhay, yung tanungin mo sila kung masaya sila, lahat ng sinasabi nila, okey lang, sakto lang.
No, pangkaraniwan sa kanila kasi problemado sa pamilya nila, eh, yun talaga ang sacrifice nun. So, ako po, una sa lahat, saludo po ako sa lahat ng international, lahat po na nasa labas ng bansa, saludo po ako sa inyo. Bakit kamo galing po ako diyan, eh. So, napakahirap 'no. Sabi ko nga, eh, kapag, nasa international ka, hindi ka pangkaraniwan na tao kapag nasa labas ka ng bansa. Kasi grabe yung sakripisyo mo para sa pamilya mo, eh. So, naranasan ko kaya saludo po ako sa inyong lahat 'no. Kahit anong trabaho niyo, kahit anong ginagawa niyo diyan, basta saludo po ako sa inyo 'no, kasi hindi ho madali 'no. Kaya lang kailangan ho kasi may endpoint. So, nagsimula ako dito sa I Am Worldwide, nangarap lang ako na sabi ko sa sarili ko, "Hindi po puwede 'tong ganito." Alright, so 'yan. Tsaka siyempre yung deepest why natin, bakit ba natin gagawin yung business, yung kasi yun, eh, tandaan mo dito sa business natin, at the end of the day may upline ka, napakasuwerte mo. Napakasuwerte mo may upline ka, napaka-bless mo may upline ka, bakit? Dito sa business kasi natin wala namang ibang may concern sa'yo kung hindi yung upline mo, 'di ba? 'Di gaya yung mga taong nakakasama mo dito, wala. Totoo lang yung mga tao sa labas, yung mga hindi part ng business mo, walang pakialam sa'yo yan. Okey, hindi ka nila magagay dito sa business mo. Siguro sa family problem mo, sa office work mo, sa trabaho mo puwede. Pero pagdating sa business mo, walang maituturo sa'yo yan. Why? Eh, hindi naman sila part, eh. Magkaiba tayo ng pinagdadaanan. So, gusto ko lang emphasize sa'yo kapatid na yung mga gusto mong maintindihan, andito yan sa loob ng community na 'to. So, siyempre kailangan mo yung deepest why mo 'no. So, by the way, ito po yung family ko. I got my 2 daughters 'no. Ayan po yung lumang office sa IM Worldwide. Bale ang IM Worldwide po may dalawang opisina 'no. So, ayan po yung Raptor na nakuha namin sa pre-wheels namin sa IM nitong latest 'no. Ang good news may pre-wheels uli ngayon, may pre-wheels uli ngayon ano. So, maganda diyan dapat yan mag-strategic na if ever man 'no. Basta balitaan ko kayo kung paano makakita ng incentive 'no, by group effort, puwede yan. Okey, puwede natin pag-usapan yan dito. So, ayan po yung family ko 'no. So, ang topic po natin for tonight is all about your goal, 'no? Kasi at the end of the day, sabi ko nga sa'yo, wala kang boss. Ang magda-drive lang sa'yo dito yung goal mo, yung target mo, 'no? Kasi sa trabaho simple lang naman, eh. Mike, bukas eto gagawin mo, eto trabaho mo, nasa barko ko, gabi pa lang yan meron ng punch list ng gagawin para kinabukasan. Tapos pagdating ng umaga, recall yan. 'No, initial lang naman yung kagabi o yung kahapon pagdating ng kinabukasan merong toolbox meeting. Eto trabaho ko 'no, pagdating ng umaga toolbox meeting, may gathering, upo lahat 'no, 7:45 call time, 8:00 simulan trabaho. Pagdating dun, kailangan 15 minutes before call time nandun ka na kasi may tinatawag na toolbox meeting. Yung toolbox meeting dun i-e-emphasize kung ano yung trabaho scope ng buong maghapon. Kung ano yung target job to finish. So, ibig sabihin may goal. Kasi kailangan may matapos, eh. Same as dito. Kasi kung wala tayong goal in mind, wala ka namang target, eh, walang mangyayari, wala tayong direksyon. Eto malupit, dito wala kang boss. So, ang meron ka lang self-driven goal. Kailangan meron ka kasing gustong matapos, 'no? Ang hirap kasi na bakit ang daming tumatagal sa IM Worldwide, walang nangyayari? Bakit walang nangyayari? Eh, wala naman kasi silang target. Wala naman, eh. Wala silang target. So, simulan natin 'yan dito. Why goal is important? Bakit importante yung goal mo? Goals give us direction in life, 'di ba? Siyempre kung ang goal mo, mag-just for you, mag-give me 5, ilan talks ba, 'no? Ilan ba target mo? Yung kasi 'yan, mamaya po-proceed natin, bigyan natin ng highlights 'yan. They give us a meaning to live, 'no? Ano ba goal mo? Goal mo ba mag-retire sa Pilipinas o goal mo ba makapagpadala o makapagpadagdag ng income? 'No, o goal mo ba maipasok dito yung kapatid mo, 'no, ma-emphasize maganda rin yung I Am Worldwide. Think 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 again, pag-isipan mong maigi. Ano ba yung pinaka-main goal mo? Kasi dapat yan, totoo lang kapatid, ang goal mo gusto mong magkatotoo dapat nililista mo. Oh, after this Zoom, kung inaantok ka na, dagdagan mo ng konti yung gising mo. Yung pagkapuyat mo sagad mo na. Ilista mo yung goal mo para sa sarili mo o yung vision mo para sa business mo. O ilista mo yan kapatid, 'no, kasi nga at the end of the day magme-mentoring si Coach Mike, matatapos 'to after 1 to 2 hours tapos na tayo, eh. Pero ang tanong kasi dun, ano ang execution after that mentoring? Ano ang execution? Eto execute mo. Bago ka pumikit, ilista mo muna ano gusto mong goal matapos for this week o for this month. Sige sabihin na lang natin end of the month. Bago ka pumikit mamaya pagkatapos ng Zoom natin, ilista mo muna ano ba gusto mong matapos for this month.
Puwede ba 'yun? Puwede po ba? Type 1 kung okey lang, 'no? Kung po puwede 'yun ang gagawin natin. Bago ka pumikit, bago ka matulog mamaya, ilista mo muna. Ang target ko this month eto, 'no? Lagay mo sa my story mo, lagay mo sa notes mo, 'no? I-message mo yung upline mo, sabihin mo, "Mans, basta eto target ko, bago matapos ang buwan, just for you, give me 5." Maka-debit ako isa, 'no? Papa-pay-in ko yung isa kong client. Kasi bakit? Goals without any action is useless, 'no? Gusto mo magkatotoo ang goal mo, ipamalita mo. Ipamalita mo. PM mo yung upline mo. Di kaya PM mo yung downline mo. "Mess, ako ito goal ko. Goal ko kasi mag-just for you, bakit? Bibili akong ganito, eh. Alam mo goal ko ganito. For this month lang, ha. For this month kung ano yung gusto mong matapos. Tandaan mo wala yang specific na araw, kahit sabihin mo pang 2 days na lang bago mag-end of the month, it's okay. It doesn't matter. Ang importante, ano ang goal mo, and nobody cares about your goal. Ang goal mo kasi yan, eh. So, no one will judge, 'no? Wala tayong judge dito, 'no? Hindi natin huhusgahan kung ano goal mo. For example, wala ka pang 100,000 ang kinita mo sa IM, make it a goal. Mens, alam mo ang goal ko mag 100,000 bago matapos ang buwan. Kapatid, maniwala ka, the more you tell it to other people, the more na magiging reality yan. Goal setting help us to determine our priorities, get organized, make big decisions, and realize our dreams, 'no? Kasi 'pag naging habit mo siya, kapatid, papunta ka na dun sa pagiging successful mo. Kasi ako simple lang, kapag mag-iisip ako kung ano gusto kong goal, chine-check ko e-wallet ko. Kasi business 'to, eh. Siyempre pag-uusapan natin kung saan pa dapat tayo naka-base. Ang goal mo, tignan mo ang status mo sa kumpanya. Parehas lang. 'Pag goal mong ma-promote sa trabaho mo, 'di ba ang goal mo magsipag, magpakitang gilas, gumising ng maaga, mag-excel hangga't maaari. Kasi goal mo promotion, eh. Parehas lang dito. Alright? Goals like maps helps you get to your destination much faster than sailing through life aimlessly. Kasi guide mo 'yan. Kapag wala ka kasing goal, wala kang goal mag-just for you, ba't ka pa magtotok, 'di ba? Bakit ka pa manginkliyente, wala ka naman palang target? Kapatid, kailangan mo ng goal. Ako simple lang, 'pag naggo-goal, check ko talaga e-wallet. Ilan pa kulang ko sa give me 5? Ilan pa kulang ko sa gold? Alam mo ba kung ilan pa kulang mo sa gold? Eh, sa jade ilan pa? Sa platinum ilan pa? Kasi kung hindi mo alam, hindi ka talaga tatama. Hindi ka tatama, kapatid, kasi hindi mo alam. Kailangan alam mo ang target mo, 'no? Kailangan alam mo kung ano target mo. Makikita mo sa e-wallet mo. Alright? So, next po natin, yan yung Team Titans community natin, 'no? Isipin mo naman napakarami natin nag-a-achieve. Yan, IM Worldwide yan, mga luxury incentive, 'no? Pinapakita ko lang kasi po, isa sa mga goal talaga namin ay makasama ang team sa mga incentive ng IM. Nagkatotoo po yan, alright? Nagkatotoo po yan. Tsaka isipin mo, ikaw ba naman, 'no? Oo, ayaw, hindi naman natin kailangan, 'no? Hindi naman natin kailangan yan, pare-parehas lang bag yan. Pero ang point kasi, ibinibigay ng kumpanya. Gusto ko lang sabihin sa inyo, siya ka nakakita, bibilang ka ng kumpanya mo, wala kang gagastusin ni piso. Sa trabaho mo mag-e-effort ka, sa IM Worldwide mag-e-effort ka din. Pero ang tanong, anong binigay sa'yo? Yun kasi ang tanong, eh. Parehas naman nagpakapuyat, parehas naman ginalingan, parehas naman tayo nag-effort. Ang tanong ko, tanungin mo sa sarili mo, ano ba binigay sa'yo, 'di ba? Kasi ang katotohanan dito sa kumpanya natin, oo, talagang, may rejection, talagang nakakainis, talagang nakakapagod, talagang nakaka-stress, parehas lang, 'di ba? Pero tandaan mo, well rewarded naman, well rewarded naman, yun ang gusto ko sabihin sa'yo. Kasama yan, pero yung reward naman kasi parehas lang din, 'di ba? So, success is hidden in your daily routine. Oh, kapatid, kung ano yung ginagawa mo, dun ka papunta. Eh, kung wala ka namang ginagawa sa business natin, hindi ka naman nagtotalk, hindi ka naman nagpo-prospect list, hindi ka naman nag-e-evaluate ng downline mo, hindi mo naman kinakamusta yung downline mo, pagka pay in bahala na siya sa buhay niya, eh, walang mangyayari, 'di ba? Kasi nga,
Yung tagumpay mo, oo, ang ganda ng Lamborghini, sabi ko sa iyo. Pag lumabas ako dito sa Antipolo, kahit saan ako magpunta, talagang bali eh, sabi nung leeg, oh. Oo, ganun talaga, talagang yung mata napunta sa likod ba, 'di ba? Pero ano ang point natin? Magkakaroon tayo nun kasi sa base sa ating daily routine, 'di ba? Sa sarili nating disiplina at pagpupursige, no? Oo, maganda siya, pero paano nakuha? Kasi sa daily routine natin 'yan. Alright? So next, what is important, no? Ano ba yung mga important na activities natin na dapat nating ginagawa? Kapatid, ito yung dapat ginagawa. Tanungin mo sarili mo kung nagagawa mo 'to. Oo, tanungin mo, no? Check mo yung sarili mo kung ano yung kung nagagawa mo 'to. No, dapat kasi nagagawa natin siya. No, hindi man perpekto, pero dapat nagagawa mo siya. Oh, number one, your daily activities, no? Kasi ito 'yan eh. Alam mo na malapit ka na maging successful 'pag hindi ka na komportable na hindi mo nagagawa ang I am worldwide, ang barley business mo. 'Pag natutulog ka pa nang hindi ka nagpo-posting o wala kang kinakausap, ibig sabihin napakalayo mo pa, 'no? Paano mo malalaman na ang tao malapit na maging successful sa business? Malalaman mo kasi 'yan, eh. Malalaman mo sa sarili mo 'yan kapag halimbawa, for example, 'di ba 'pag hindi ka naligo 2 days, 1 day, 2 days, 3 days, nangangati ka na, parang hindi ka na komportable. Kapag gano'n na yung pakiramdam mo nang hindi mo nagawa yung IM, ibig sabihin malapit ka na. Halimbawa, 3 days ka nang hindi nagpo-post ng IM, hindi ka nag-a-attend ng training, hindi ka nangingliyente, ta's hindi ka komportable, ibig sabihin kailangan mo na siya, hinahanap na ng katawan mo. Parang hindi ka na kumpleto, iritable ka na, malapit ka na maging successful nun. Kasi nga hindi ka na komportable na hindi mo ginagawa yung business mo, your daily activities, 'no? Kapatid, simple lang. Minsan kasi akala natin, alam ko na yung I am worldwide, eh, marunong na nga ako mag-post, hindi. No, kulang. Kung magaling ka dapat top 1 ka. Ako nga hindi ako magaling, eh. Totoo lang hindi ako magaling, hindi po ako magaling. Okey, kasi kung magaling ako sana top 1 ako, 'di ba? So ano ang point? Kailangan po kapatid, kahit na alam natin yung isang bagay, lagi tayong may something to learn. The moment kasi na sinabi mo sa sarili mo na magaling ka, simula na ng pagbagsak mo. Dahil ang magaling ay ang Diyos, okey? Ako, okey lang, sakto lang, marunong lang, 'no? Magaling pero hindi lahat, okey? Pero kasi the moment na sinabi mo na, "Alam ko na 'yan, kabisado ko 'yan," hindi na makapasok yung bagong learning. Hindi na, sabi mo magaling ka, eh. Eh, paano pa ako magtuturo sa'yo kung ang tingin mo sa sarili mo magaling ka? Paano, ano pa sasabihin ko? Eh, ang tingin mo nga sa sarili mo magaling ka, paano? So, lagi lagi tayong open for knowledge. Lagi tayong open for acceptance. Ako turuan mo ako, makikinig ako sa'yo, totoo lang. Baka kasi may alam ka na hindi ko alam, 'di ba? In any aspect, 'no? So, maging open tayo. Number of your prospect. Kapatid, ito common mistake, eh. Akala niya sa una lang magpo-prospect list upon joining. Hindi niya alam araw-araw dapat nagpo-prospect list ka. O baka hindi niyo po alam, ha, siguro yung iba sabi, "O mag-prospect list ka." Chineck nung upline 'pag upon joining. Pagkatapos after 2 months, 3 months hindi na nag-prospect list. Kapatid, sa totoo lang araw-araw dapat iniisip mo kliyente mo, kung sinutok mo. Gusto mo ng pay-in? 'Pag gusto mo ng pay-in dapat everyday meron kang talk. Totoo lang po, 'no, kahit online pa 'yan, chat pa 'yan, IBP pa 'yan, ang importante po everyday meron kang kliyente. Kami simple lang, lalo na nung nag-start kami sa business, sabi ko nga po sa inyo kapatid ng mga mentors ko, ngayon pa lang alam na namin kung sino kliyente namin bukas. Ngayon pa lang, everyday po. Kasi ang goal namin araw-araw kaming may kausap, 'no? Araw-araw kaming may pa-follow up. Number of your pay-ins tsaka DR. Kasi po ito 'yan, eh.
Ang multi-level marketing talaga sa totoo lang numbers game 'yan. 10 kliyente mo, malamang diyan 10 downline mo, malamang diyan maiwan isa. Malamang 'yan maiwan isa. So ibig sabihin dumadami ang direct mo, chances are may maiwan at may maiwan diyan. Si Coach Mike tsaka si Mentor Aaron, alam mo ba kung ilan ang direct? 327. 300 plus na po. Ibig sabihin kasi, kung marami kang direct, maraming pwedeng mag-stay. No? Yun kasi talaga siya. Minsan kasi, ito yan eh. Minsan kasi, makapag-direct tayo ng dalawa, 3, 4, 5, 10, akala natin yun na eh. Kaya tayo na-stress. 'Di ba? Iniisip natin sila eh, sana tong direct ko tuturuan ko dapat maging shopper din. Hindi nga po eh. 'Di ba? Magkaiba kayo ng heart eh. Magkaiba tayo ng vision. Magkaiba tayo ng gusto. Kaya kami mag-asawa bunot. Bukas bubunot uli. Sa isang araw bubunot na naman. Kasi nga, ang kailangan natin ay bumunot ng bumunot hanggang sa makuha natin yung tao na gustong gawin yung business na katulad natin. Same passion, same discipline. 'Di ba? Ay, iba kasi nakapag-direct naman ako 5 eh, tutukan ko na lang. Hindi po eh, kahit anong sabihin mo diyan sa taong 'yan, pinipilit lang natin yung sarili natin sa kanila, 'di ba? So, kung marami, yes, oo, pagtutuunan natin ng panahon, pero magdagdag ka. Okay, magdagdag tayo. Meron at meron diyan. Meron naman sigurong groups, lalo na kung may nag-a-ads. Facebook advertisement, alam nyo ba ngayon naka-recover na ang ads. Kung tatanungin niyo ako sa paano nag-market ng Team Titans, bumalik na po kami sa Facebook advertisement lahat, buong team namin. Kasi po nawala po yun eh, 1.5 year. Lahat po kami nag-low down, nag-drop halos. No? Yung iba nag-reduce ng payment, yung iba pinatay yung isang ads, isa na lang naiwan, dating 3. Yung iba naman dati weekends lang nag-Facebook advertisement. Ngayon po bumalik na po kami lahat doon. Kasi po umayos na algorithm ni Facebook, no? Parang nagluwag na sila. No, nagluwag na sila. Lalo-lalo na kung may trabaho ka, employee ka, ay sisingit mo lang sa budget mo para ka nagbabayad ng Meralco o para ka kang nagbabayad ng tubig. Isama mo lang siya sa monthly budget mo. Pero at the end of the day, may kliyente ka. Pag-aralan nyo po mga mentors. Sabi ko po sa inyo, iba. Kasi iba talaga kapag tao may kailangan sa'yo kaysa ikaw ang nagpupursige hanggat maaari, no? Kasi isipin mo, pag nagkaka-ads ka, sino nagtanong? Sila. Tama po ba? Sila nag-message sa'yo. Sila naging interest. So, dun palang winner ka na eh. 85% kailangan kanila kasi nga naka-ads ka. May natututunan po ba? Gets po ba? So, Facebook advertisement is talagang iba pa rin talaga. Kasi nga, at the end of the day, lahat ng tao may Facebook. Lahat, as in. No? Sabi ko nga dito sa security guard, eh, anong Facebook mo? Believe ako eh. Ang Facebook niya 3 eh. Ako nga 2 lang eh. Di ba? Siguro, chickboy siguro yun, yung guard namin. Baka chickboy yun. Yung Facebook mo, 3 daw. So, numbers of your organization, kailangan natatrack mo din to. Ilan na ba downline mo? No? Simple lang yan mga mentors eh. Always connect. No? Gusto mo ng retention? Sa Titans po, napakataas ng retention. Ibig ko sabihin, yung kasama namin nung simula, siguro more or less 70% nandito pa din. 75% na iwan, nandito pa din. Bakit? Kailangan kasi, yung numbers ng organization mo, may track ka kung sino yung pumasok. Sabihin mo sa downline mo, i-connect mo ako, pakilala mo ako. Hindi naman susulutin eh. Ang point nun, dalawa tayong magtutulungan mag-build. O, ito, tandaan nyo kapatid ha. Mga mentors, be aware, ito yung lagi nangyayari. Si Mentor Edward, may direct. Yung direct niya, nagkaroon ng downline, nagkaroon ng direct. Hindi ko na sa kanya. Ngayon, ito problema. Yung downline ni Mentor Edward, tsaka yung downline niya pinapay nag-away. Eh, walang connection kay Mentor Edward. Umalis na lang yung bagong pay-in. Gets po ba? Iba kasi kapag nai-introduce mo yung upline mo dun sa downline mo, kung napapakilala mo, nagkakaroon ka ng katuwang sa pagbibuild ng organization mo. Yung downline ko po, yung core ko kakilala lahat ni Mentor May. Hanggang 5th level. Tapos yung mga performer. Siyempre, magkakaroon ako ng bagong shopper, papakilala ko ulit doon sa upline ko. Di kaya, Ruby. Nakikilala nila yun. Kasi nga, iba kapag halimbawang ang connection malalim. Deeper. Go deep.
Eh, ikaw lang kakilala. Paano kung nagkasagutan kayo, burnout? Sayang, 'di ba? People business, eh, relationship, eh. Hindi naman lagi good ang relationship. Wag mo sabihin sa'kin hindi kayo nagkaroon ng pagtatalo ng jowa mo, 'di ba? In terms of relationship, dadaan talaga 'yan. So, importante meron siyang kinokonektahan. Tandaan mo 'yan kapatid, iyan na yung mga ginawa ni Coach Mike kung paano nagkaroon ng gano'ng organization. Okey, kailangan iko-connect mo 'yan. Your daily results. Kapatid, ito lang 'yan, eh. Sabi ko nga lagi, eh, kumita ka 1,000, nakabenta ka ₱500 sa isang barley, eh, bakit hindi mo i-post? Ba't di mo lagay sa wall mo, 'di ba? Kasi simple lang, ba't di mo lagay sa my story mo? Hindi mo naman ninakaw, galing naman sa malinis na paraan, bakit ka nahiya? Yun laman ng e-wallet mo, nagkaroon ng 1,000 sa loob ng isang linggo, ba't hindi mo ilagay sa wall mo, nakakahiya ba yun? Hindi mo naman ninakaw, pinaghirapan mo naman, 'di ba? Bakit? Totoo lang, kulang lang sa promotion. Bakit tayo nagpapakahirap kumbinsihin sila, eh, dapat sila nagjo-join sa'tin dahil kumikita tayo, eh. Eh, ano naman kung maliit, importante malinis na paraan kinita, 'di ba? Kasi yung iba, "Nahiya ako coach, eh, nahiya ako, 500 lang isang linggo." Ano naman, 'di mo naman ninakaw, eh, 'di ba? Galing naman sa malinis na paraan, eh, bakit hindi mo pinost, 'di ba? Eh, coach kasi may mangungutang, eh. Kapatid, may pera ka, wala kang pera, may mangungutang talaga, 'di ba? May mangungutang talaga whether you like it or not. Sa ayaw at sa gusto mo, kahit ano gawin mo diyan. Madami yan, nanganganak yan sila, eh, nangungutang sa'yo. Habang umaasenso ka siyempre nanganganak yan sila. So, ano ang point natin? Multi-level marketing and Facebook marketing is attraction marketing. All you have to do is attract those people. Attract those people. Kung ano ang nangyayari sa'yo sa business mo, you attract them, 'no? You show them. Para hindi mo naman kailangan sabihin sa kanila, eh. Sure ako friend ka nila sa Facebook, nakikita nila yung wall mo, 'di ba? Hindi mo sila kailangang i-PM, ang kailangan mo lang i-post mo tapos i-tag mo sila, to show them, okey. So, kailangan pakita mo sa kanila, sipag mo, simple lang naman 'yan, eh. Sasama ba ako sa'yo kung 'di ko nakikita sa'yong masipag ka? Bakit naman ako makikinig sa'yo, 'di nga kita nakikita? Nakita ko nga yung post mo sa Facebook 2 linggo, 4 na linggo, isang buwan na mahigit, eh. Bakit naman ako magjo-join sa'yo, eh, parang wala naman nangyayari sa'yo. Yung kasi ang nasa isip nung kliyente mo, nung tita mo, nung best friend mo, nung kaibigan mo, nung kamag-anak mo, yung market mo, ang tinitingnan nila may nangyayari ba kay Marissa Balatbat, kay Wilma Ingalls, 'di ba? Yung kasi tanong nila, eh, may nangyayari ba? So 'pag nakita nilang wala, why would I join? You just wanna tell me to join, 'di ba, for your benefit. Pero if you show them through your social media, wala kasi iba na talaga social media ngayon, dami nga naging B, hindi M, billionaire because of the social media platform. Ang dami mga kapatid. So, bakit di naman natin pagkakitaan? Britanya, 'di ba? Ba't di rin natin ma-maximize yung social media natin? We all do have the privilege to use it and it's free, 'di ba? So, bakit naman hindi? Your weekly results, your monthly results, team achievement, your achievement. O kung may upline ka, nag-just for you ka, pagawan mo ng poster. Kasi ito lang yan, eh, 'no, lalo na sa mga team leaders. Sino na po dito may hina-handle na team? Type 1 po. Yung may downline ka na, may sarili ka ng team, may pangalan ng team mo. Sige po, babasahin ko sa comment section. Sino na dito yung may sarili siyang team? Ako, Team Titans ako. Ikaw, ano ka? Ano ang pangalan ng team mo? Gusto kong malaman, 'no, na hina-handle mo, yung may sarili ng team. Team Mahalo, Team White Knights, Team Synergy, Team Brave, Team Conquerors, Lions Believer. Alright? So, congratulations po sa inyong lahat, diyan kasi magsisimula yan. Team Queen Lions, Queens Lions, One Knights Unleashed, Team Diamond Eagles.
Team Overcomers. So sa lahat po ng may Team Victory, no, first and foremost gusto ko po kayong congratulations kasi po ito lang yan. Nung nagsimula ako sa multi-level marketing, hindi pa ako humahataw, may team name na ako. Hindi pa ako kumikita ng malaki pero alam ko na meron akong team. Yan lang po. No, nung nag-start ako sa IM Worldwide, hindi pa ako supper pero may team na ako. Alam ko kasi na kailangan ko ng team. Kailangan ko makabuild ng organizations. Hindi pa po ako supper ha. Alam mo, simple lang ang natatandaan ko at napakalinaw sa akin. Sabi ni Mentor May noon, wala pang blast. Kwento pa lang ang blast noon. Wala pa. No, nagsisimula pa lang si Mentor May, wala pang 1 million kinita. So, mga 300, 800, nandyan lang banda. So, nag-meeting. Nag-meeting kami. Sabi niya, oh, ang pangalan natin, Team Blast. Sabi ko, wow, ang ganda. Ayos, ang ganda. Pero kami ay Team Titans. Isipin mo yan, ka-establish pa lang ng team na yun, pero magkakasama na kami nun. Magkakasama na kami ilang months na rin, no? How many months, how many years na rin ng Blast noon. Pero nag-grand launching kasi siya. Dati kasi ang pangalan ng Blast ay Lions, no? Sa hindi po nakakaalam, bago pa naging Team Blast yan, may iba pa pong pangalan yan. Tapos sabi niya, o sige, Team Blast na lang tayo nung na-establish siya sa IM Worldwide. Sabi ko, hindi, kami po Team Titans. Ibig sabihin, alam ko sa sarili ko na kailangan ko ng team namin mag-asawa. Okay, so ikaw, dapat ang una mong goal, kasi ito lang yan eh, ang kumikita ng malaki may sariling organization. Gusto mo kumita ng maayos? O wag na malaki, maayos na lang. No, gusto mo kumita ng maayos? Kailangan alam mo na bubuo ka ng team at may sarili kang team. Kasi ang team mo, ang magdadala sa iyo, ang makakatulong mo sa success mo. Isang buong organization niya, isang kumpas yan eh. Gusto mo na incentive, kailangan mo ng team. Gusto mo mag-diamond, kailangan mo ng team. Gusto mo mag-sapphire, kailangan mo team. Pero may nakakagawa mag-isa niyan. Hanggang ruby. Pero pagdating mo ng emerald, kailangan mo ng team mo. Gusto mong LB bag libre? Kailangan mo ng team. Kasi pinag-uusapan RQB at team effort. Gusto mo mag-travel? Papuntay ka sa Europe ni IM? Walang bayad ni Singkong Duleng? Kailangan mo ng team. Okay? So ngayon pa lang sa mga wala pa pong team, I would like to honestly tell you, you need to have an organization. Kailangan mo ng organization. Okay? Kasi everything else will follow. At eto pa. Gusto ko lang po sabihin sa lahat po ng may team dito, tandaan mo kung ano yung logo ng organization mo, kung ano pangalan ng team mo. It will represent you, pagkatao mo. Kami mga dominante, siguro no wonder kami ay Team Titans. We are the soldiers born to fight, not to quit. No quit, no surrender. That's why it's so called Team Titans. Whatever happens, we will fight. We will never give up. Kung makikita nyo po sa logo namin, we are armies. And we are born to fight. Okay, that's why sabi ko, we will be Team Titans. Ganun po yan kasimple. Okay, so dapat may vision ka, no? Ano ba team ko? Ano team name ko? Tatandaan mo pagkatapos mo mag-team name. Tandaan mo napaka-importante ng logo mo. Oh. Bigyan kita example. Ang Jollibee ba maganda logo? Pinag-isipan, ginastusan, 7-Eleven, KFC, Petron, Shell, SM, lahat po ng malalaking kumpanya. Kasi bakit? Ang logo mo ang magdadala ng pangalan mo. Inbesan nyo po yan. No, inbesan nyo po yan. Gastusan nyo po yan. Totoo lang, gastusan nyo po yan. Ibayad nyo po ng artist yan. No, ibayad nyo po yan. Bakit? Yan ang mag-represent ng pagkatao mo. Yan logo mo. Alright? Team achievement, your achievement, so on and so forth. But definitely, i-check mo yan. No? Kung may achievement ang team mo, i-recognize mo, paposteran mo, no? Kung masyadong nang malaking organization, wag mo nang iasa sa iba, ikaw na mismo, maghanap ka ng artist mo. Ang pinakauna namin ginawa pagkatapos namin magkaroon ng team, naghanap talaga kami ng artist. Find your own, kung masipag ka, mag-Canva ka, no? Pero investment, no? Mag-invest ka. Mag-invest ka. Kasi, si iba, coach, nag-invest na ako, Jade nga ako eh. Hindi yun eh. No? Hindi lang naman yun.
Kasi the moment pa lang na nag-member ka, bayad na yung pina-membership mo, may product ka nakuha, eh. Pero ang point dito, yung babayad mo sa artist, investment mo yan para sa business mo. Tanda mo yan. Yung ibabayad mo sa logo mo, investment mo yan sa business mo. Babag nagpagawa ka ba ng logo, pag nagpagawa ka ng mga poster mo sa artist mo, next week papagawa ka uli? Hindi naman, eh. You recognize your own organization. If you want respect, people will respect you according for what you did to them. Ano ba nagawa mo sa kanila? Wala. No wonder you cannot get them to respect you. Wala naman tayong nagawa, eh. 'Di ba? So, yun lang mga kapatid, no, an advice from Coach Mike, no. So next, power of wait lang, power of your target, no. So una, ano ba yung mga kailangan mo? So sa lahat po ng hindi pa supper dito, tatandaan mo ang company natin rank up base, no. Kailangan yan as soon as possible. ASAP sana. Hangga't maaari ASAP. Bakit kamo? Kasi nga dun mag-i-start yung journey mo. Mag-i-start pa lang ang journey mo dito sa IM once supper ka na. Yan. Bakit? Pag supper ka na, may organization ka na, eh. May downline ka, may RQB ka, diyan na mag-i-start ma-build yung grupo mo. Totoo lang. No. Kaya yun ang una mong target. Unang-una, maging executive ang account mo through paid. Siyempre, iba yung paid, may just for you ka, eh. Or through ranking. Pagkatapos, maging mover ka, maging mover maker ka, mag just for you ka, mag-supper ka. Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Okay? So, 'yan yung mga basic target na kailangan nating makuha, 'no? Tanungin mo yung sarili mo, mover na ba ako? O hindi pa, eh, mag-mover ka muna. Magpatulong ka sa upline mo. Pagpatulong ka mag-close ng deal. Kung kaya mo mag-isa, very good, congrats. Pero kung hindi, tandaan mo nandiyan si upline. Huwag kang mahiya. "Bes, tulungan mo naman ako, meron akong client talk natin via Zoom 5 PM." Silver 'to, eh, baka puwede natin gawing gold or jade. Ikaw naman as an upline, always be present. Humihingi ng tulong yung downline, eh. Gawan mo ng paraan, 'di ba? Kasi kami simple lang, nung nag-start kami dito si Mentor Claire, so yung mga target namin, clients namin international, sasabihan namin siya kung ano oras siya available, magse-set kami ng Zoom, yung mga clients namin, napakarami namin napa-pay in kasi nga pinagtutulungan namin. Pinagtutulungan talaga namin yung kliyente. Minsan 4 kami sa Zoom, isa lang yung client, minsan 3 kami sa Zoom, isa lang yung client, minsan 'yan 2 kami, may isang client. 'No? So, gano'n siya. Kasi nga iba yung intense, eh, iba yung sharing, eh, 'di ba? Para ma-emphasize na hindi hindi lang ikaw ang pumipilit, kung hindi makita niya sa ibang tao na maganda talaga yung business. Alright, gets po ba? So, nandiyan naman si upline, eh, anong oras ka po puwede? Baka po puwede natin i-talk 'to. Saglit lang naman po." Oh, ako po mag-IBP, ikaw mag-sharing, ikaw mag-closing, 'di ba? Huwag kang mahihiya, pero in a proper way approach natin, baka po puwede pong ganito. Siyempre baka may ginagawa din 'no, kung hindi mapagbigyan, okey lang i-reset ibang schedule, okey. Unawaan ba, hindi yung 'pag gusto naman natin para naman tayong boss, siyempre hindi. May trabaho din si upline, eh. Sabi nga, respeto ba, pakisamahan lang, okey. Pero huwag kang mahihiya. Kung okey, kung hindi, okey din, okey. Pagpasensyahan, gano'n talaga, baka loaded lang. So, mai-reschedule, okey 'yun. So next, number 1, never quit mindset. Cowards, ano 'yan, never start, the weak never finish, winners never quit. Oh, simple lang. Minsan matatanong mo yung sarili mo, "Nakakatamad, okey naman ako sa trabaho ko, eh." Wala kang matatapos. Eh, dun pa lang tinapos mo na, eh. Gets po ba? Kasi lahat naman kami dumaan diyan, eh. Totoo lang kung tatanungin mo, "Coach Mike, tinamad ka na ba?" Natural, tao lang, eh, 'no? Kaya lang, eh, siyempre hindi, eh, gano'n talaga, eh. Alangan namang pakita ko sa tao o sa organization ko. Ano nangyari? Tandaan mo ikaw ang source ng energy ng team mo. Ikaw ang magsisilbing lakas nila, eh. Kung papakita mong wala kang gana, yung buong team mo wala din gana, 'di ba? Yun lang yan mga kapatid. So, tuloy lang, kahit anong mangyari. It's 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 a slow process but quitting won't speed it up. Oh, simple lang po kapatid. At the end of the day, tumigil ka sa IM, may nangyari, 'di ba?
Ibig ko sabihin wala rin naman, eh. Eh, paano kung maka-encounter ka ng may sakit? Paano kung maka-encounter ka ng merong nangangailangan ng product mo? Tumuloy ka lang, 'di ba? Libre naman mag-copy paste, eh. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. Wala namang bayad, eh. Sa Facebook, eh, 'pag kinopy mo, pinost mo, wala namang bayad. Eh, bakit ka titigil? Eh, malay mo may matap ka, 'di ba? Eh, total nagfe-Facebook ka rin lang naman, binubuksan mo rin naman yung FB mo. Eh, bakit hindi mo ilagay ng ilagay sa wall mo? O may bagong endorser si IM, copy, paste, tapos. Pero yung magku-quit ka, sayang. Sobrang sayang. Kuminto ka, sobrang sayang kapatid, mga mentors. Bakit? Ay, hindi mo alam, meron ditong biglang may magkagusto ng business. Nagkaroon siya ng downline, agresibo. Networker pala, may alam sa business. Wala na. Lahat ng pairing niya, lahat ng waiting site niya, inubos. 'Di ba? Eh, bakit ka titigil? Eh, meron kang sideline, legal. May magandang produkto. 'Di ba? Ang gagawin mo lang, araw-araw mo lang ikukuwento. Mentor Chato, Mentor Norberto. 'Di ba? Kukuwento-kuwento mo lang 'yan. Bukas makalawa makatap ka ng taong interesado. Ah, wala na, finish. 'Di ba? Agresibo. Alright? So, reminder lang, no? Yan, syempre, kailangan yan sa business mo. Kasi bakit? Pag di ka mag-maintenance, ay, ngayon po, sana sabi ko lang po sa inyo, pag di po kayo mag-maintenance, tanggal talaga account nyo. Nung dati kasi hindi yun, eh. Ngayon po, lahat ng waiting points na inactive, pinagtatanggal ni IM. Okay? Pinagtatanggal po ni IM. Medyo nagigpit si IM ngayon, eh. Kasi nga, syempre, paano ka naman mag-aalok ng business mo? Wala ka namang paninda. Saka nakakita ang ganda ng barley. Pagbilan ako, wala ko stocks, eh. Ang ganda nung Garcia niya, nakakapaipa-order ako 3. Sabi nung client mo, ang sagot mo, wala ko stocks, eh. 'Di ba? Kaya mga mentors, gano'n kaimportante 'pag meron kang products, 'pag meron kang stocks, 'di ba? Why? Hindi mo alam kung kailan may bibili, 'di ba? Hindi mo alam kung kailan may bibili. Eh, paano mo iaalok yung isang bagay na wala ka, 'di ba? Eh, wala ka nga, eh. Paano ka magbebenta? Wala. Eto pa good news nga, 'pag may stocks ka, may pay-in ka, may maibibigay kang product. Wala ka stocks, ano bibigay mo? Eh, wala pa, isang buwan pa bago dumating, eh. DHL natin 3 weeks, DHL natin 5 days. Eh, ngayon na nga kailangan, eh. Ito pa isa malupit mga kapatid, gusto niyo ng tip? Huwag kang aalis ng bahay mo wala kang dalang product. Bakit kamo? May ma-meet ka, de-demo mo yung barley mo, sasabihin mo yung business mo. Maganda kung matitimplahan mo, mabibigyan mo ng isang sachet. Para mainom niya, ma-engagement ka, add mo sa Facebook mo, pa-follow up mo siya. Huwag kang aalis ng bahay niyo nang wala kang dalang barley products mo. Huwag ka aalis. Bakit? Hindi mo alam kung sino matatap mo, 'di ba? Hindi mo alam kung sino matatap mo. Wala kang dalang sachet, paano 'yun? Eh, kung may dala ka, may maiaabot ka, may maide-demo ka, 'no? Sa restaurant makakapagtimpla ka, may tumingin sa'yo kababayan nagtitimpla ka ng barley mo, pupuwede mo na agad approach, abutan mo na agad ng flyers mo, add mo na agad yan sa Facebook, 'di ba? Diskarte lang yan, eh, pumunta kang resto, nagkape ka, kumain ka, kumuha ka ng tubig na maligamgam, magtimpla kang barley mo, inumin mo dun, magke-create yun ng ano, ng atensyon sa ibang mga tao dun. Titignan nila, timplahin mo ng maingay, tak 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 tak. 'Pag makita nila ngayon, 'di ba, titingin, "Hello, oh, hello kabayan. Oh, by the way, baka gusto niyo i-try pure organic barley from Myron Worldwide. Ito nga pala yung flyers ko." Diretso na add kita sa Facebook. Gano'n lang naman, eh, 'di ba? Yung mascot and attention. Pasensya na kayo, medyo may sipon si Coach Mike, eh. But at the end of the day, show must go on. Whatever happens, show must go on, okey? So ayan, basta mag-maintenance kayo. Kasi mahirap, nagkukuwento tayo, wala tayong product, paano 'yun, 'di ba? So, 'di basta 'yan, mag-maintenance tayo lahat, 'yun lang ang ano niyan. Oh, simple lang kung kaya nila, kaya mo din, 'di ba? Bakit? Pare-parehas lang naman tayong tao, 'di ba? Yun lang yun, eh. "Coach, ang galing niyo." Hindi, kaya mo din. Kaya mo din. Yun lang yun kasimple, kaya mo din. Tao ka, parehas lang yan. Okey. Ayan oh, sabi diyan oh, dali-dali, "If you think you can or if you think you can't, either way you're correct. It's thinking that make it so." 'No? Simple lang kapatid, kung kaya nila, kaya mo.
No, kung kaya nila, kaya mo. Hindi yan yung swerte sila. Hindi eh. Lahat yan nagsumikap, no? Mentor Lin, lahat yan nagsumikap. So, Mentor Jingle, kung kaya ko, kaya mo. Yun lang yun. Mentor Lisa, hello, amazing morning. Kamusta po? So, Mentor Marie Santos, hello. So, kung kaya ko, kaya mo din. 'Di ba? Normalin Hawk, amazing morning. Vision is important. Oh, ito na nga yung sinasabi ko. 'Di ba? Magka-lead ka ng organization mo. Leadership is about vision and responsibility, not power. No? Ako simple lang. Wait lang po ah. Saan yung ano ko? So, simple lang naman yan eh. Yung vision mo, napaka-importante niyan. Halimbawa, nagtotok ako. Lagi ko sasabihin sa kliyente, ito yung plano ko sa'yo. Ito yung vision ko. Ito yung plano natin sa lugar mo. Pag nagko-closing nga deal ako, lagi ko sinasabi, may plano ako na pumunta sa lugar niya. May plano ako na magtatayo kami ng IBC doon. May plano ako na bumuo kami ng team doon. May plano ako na pupunta ako doon. Bigyan lang ako 1 week, 2 weeks, 1 month. May plano ako doon. Pag nag-suffer siya, pupuntahan ko na siya. May targeting na agad. Pag nagko-close ka ng deal, kailangan may plano ka sa kliyente mo. Ang plano ko sa iyo, within 1 week, mag-just for you ka na. Ang plano natin, may plano na agad. Ibig sabihin, yung kliyente mo, nagko-close ka ng deal, latagan mo na agad ng plano. Tandaan nyo po yan. Kasi bakit? Ang gusto ng kliyente, maramdaman niya na, paano pag nag-join ako? Mentor Jocelyn, ano ng plano mo sa akin pagkatapos kong mag-join? Di ba? Mentor Belinda, pina-join mo ako, anong plano mo sa akin? Yung kasi nasa isip ng kliyente, anong plano nyo sa kanya? Kasi alam niya, maglalabas siya ng pera eh. O pagkatapos, kailangan laging may plano. Okay? Kailangan lagi tayong may plano doon sa ating client. Okay, para makuha natin yung ano niya, yung ano ba, yung loob ba, mapalagay siya kasi meron kang plano, no? O means pagkatapos ito ha, by the way, walang problema. Ako sanay ako diyan. Diyan sa lugar mo pupunta agad ako. No, napakadali lang. Hindi mo to gagawin mag-isa. Kasama mo ako, tutulungan kita. Ang plano ko nga pagkatapos ito, mag-prospect list tayo. Lista mo agad yung kakausapin natin. Punta agad tayo bukas. Talk agad natin via Zoom. May plano ka. Okay? So, believe in your vision and do everything you can to turn it into reality. 'Di ba? Kapag meron kang vision, may plano ka, eh kikilusan mo lang 'yan. Okay? So, wait lang. 'Yan. Master your emotion, no? Master your emotion. Bakit kamo? Sabi ko nga sa iyo, mga mentors, kung ano-ano mangyayari sa dito. Yung picture na 'yan, iyon yung moment na paalis ako, pupunta ako ng pagbabarko. 'Di ba? So, ano yun eh, talagang ang gulo ng sitwasyon kasi yung anak ko na ospital, ICU, intensive care unit. So siyempre emergency, no? Emergency talaga kasi ano eh, tinubuhan eh. So parang alam mo yun, delikado na. Kaya lang kasi kung dun sa point na yun, dun sa part na yun, hindi namin tinuloy yung dapat namin gawin. Eh nasaan naman kami ngayon? 'Di ba? Ibig ko sabihin kung ano man yung pagdadaanan mo, tapos hihinto ka, eh ano mangyayari sa'yo? Kami, totoo niyan, yung pagkatapos niyan na yan, ng part na yan, umalis ako niyan eh, sakay akong barko. Pagkatapos ng part niya yan, after that, hinatid ako ni misis, yung anak ko nasa ospital, may event ang Titans, kinagabihan. Same day ha, same day, pagkahatid sa akin ng asawa ko, yung anak ko nasa ICU, nung gabi na yon may event ang Team Titans. Parang first year anniversary. Wala, no choice. Show must go on, tuloy. 'Di ba? So, ibig ko sabihin, kahit ano mangyari, huwag kang magpaapekto doon sa nangyayari sa'yo para i-pursue yung goal mo. Huwag mo paapektuhan. Magkaiba kasi yan eh. Iba ang personal side, iba ang business side. Tandaan mo po yan. 'Di ba lagi naman sinasabi sa iyo kahit sa trabaho mo siguro narinig mo na. Iba yung personal mo na nangyayari sa buhay natin, iba yung trabaho natin. Hindi kasi siya pwede pagsamahin kasi nga maapektuhan. Tama po ba? Lahat naman tayo may pagdadaanan eh. Si Mentor Caroline, 'di ba? Si Mentor Marisa, lahat naman tayo may pagdadaanan talaga tayo. Pero hindi kasi natin siya pwedeng pagsamahin. Galit ka sa asawa mo, dinamay mo yung downline mo. Sabi nung asawa mo, nag-away kayo. Nung kinausap mo na yung downline mo, mainit na rin ulo mo. Paano naman 'yon? 'Di ba? So, magkaiba po
ang business side sa personal side, okey? Magkaiba kasi talaga siya 'no, so kailangan nating anuhin 'yan 'no. So, ayan 'no, dito na tayo sa ilalim, don't listen to negative people. Kaya yun nga sinasabi ko, eh, hindi naman maiintindihan ng tagalabas ng I am worldwide yung gusto mong mangyari. Whether you like it or not, hindi ka nila maiintindihan. So, wag mo na lang sabihin sa kanila. Sabihin mo na lang sa mga taong makakaintindi sa'yo. Si Mentor Edward, 'di ba, mabuting tao, 'no? Puwede mo naman sabihin sa kanya, "Mens, gan'to, ganyan." Hindi yung inilalayo mo yung sarili mo. Alam mo kung bakit ka lalong mahihirapan? Kasi 'pag nilayo mo yung sarili mo sa organization mo at nakinig ka sa maling tao, kapatid, yan kasi ang pinakamali mong gagawin, 'no, sa totoo lang. Yung humingi ka ng advice sa tao na hindi naman maiintindihan yung pinagdadaanan mo. Lalo na kung business ang iko-consult mo, totoo po yan. So, ngayon either way, sabi ko nga sa'yo, eh, lagi ko sinasabi sa downline ko, ito lang yan, eh, may problema ka, oo, lahat naman tayo, eh. Pero lumapit ka sa may problema din, tingin mo anong bibigay sa'yo nun? Naapektuhan mo pa siya, 'di ba? Ibig ko sabihin, naapektuhan mo pa yung downline mo. Huwag kang lumapit sa taong negative, yun lang, iwasan mo lang hangga't maaari, okey? Don't entertain negative thoughts, 'no? Kung ano man mangyari sa'yo, simple lang, sasabihin ko sa iyo, ang tawagin mo ang Diyos, ang tawagin mo ang Lord, 'no? Yun ang tawagin mo. Then after that, you move forward, you move forward. Pero ang tawagin mo ang Diyos, kasi ang Diyos walang imposible. Siya ang una mong tawagin bago ka tumawag sa iba, okey? Each time they fail, they learn to move on, 'no? Kasi bakit, kasama yun sa kuwento mo, eh. Kasama yun sa magiging mentoring mo. Alam mo dumating ako sa point ay gan'to, ganyan, pero alam mo tumuloy ako, 'di ba? Alam mo kinausap ko si gan'to, na-empower ako. Totoo lang, simple lang naman 'yan, eh. Lahat ng problema mo may solusyon depende sa kausap mo, 'di ba? May pinagdadaanan ka, nahihirapan ka, kapatid, alam mo may solusyon 'yan, pero depende din 'yan sa makakausap mo, okey? Pero sabi ko nga, eh, 'no, ang I am worldwide, cash kasi 'yan, good as cash. Ibig sabihin mag-direct ka, 'no, mag-direct ka, magdi-direct ka na diyan, may 20,000 ka. O isipin mo, good as cash siya, eh. So, kapag nag-focus ka dun sa business mo, malamang makatulong yan sa problema mo. Mag-direct ka, yun lang yan. Kasi nga the more na kumikilos ka sa business mo, kikita ka, masosolusyunan mo yung problema mo, okey? Oh, ayun yung team po namin 'no, Team Titans. Yan ang organization namin sa Manila. 1,500 ng capacity niyan, eh. Yan yung core mentors na naka-green. Isipin mo isang mekaniko sa barko, pagsampa ko dun halos janitor nga ako, eh, taga-map ako dun nun, eh, nagsisimula, eh. Oo, ngayon may ganyang organization na dala-dala, ganyang kalaki ang team. Kasi 'pag ganyan kalaki organization mo, believe me, kung ano man incentive ni IM, hit mo 'yan. Kung magkano gusto mong kitain, kaya mong kitain, ganyan kalaki organization mo, eh. So, dapat meron kang vision na kaya ko rin 'yan, kaya ko din 'yan. Dapat gano'n. Magkakaroon din ako niyan, okey? Magsimula ka sa paano mo ibuuin ang team mo, ang organization mo, alright? Wait lang po. So, ayan, ayan po yung Team Titans, nandiyan yung kung pamilyar kayo, sila Mentor Carlo. Yan, sila Mentor Dave, iba't ibang international team natin 'no, nandiyan din. May mga taga USA umuwi, may mga taga Canada din diyan, Italy, mga nag-uwian sila. So gano'n kaimportante sinusuportahan natin yung event 'no. Kasi darating ang time magkakaroon ka ng team, imbitahan mo yung upline mo, paano ka niya masusuportahan, hindi kami naman nagpapakita ng support. Ang business natin give and take 'no, give and take.
no? May event ang team, go, banat, no? Support, support. Pag dumating sa point, ikaw naman support din. Give and take, give and take. Okay? So, para alam mo 'yun, hindi naman magagawa ko ba, hindi ko naman magagawa mag-isa, hindi namin kaya 'yan, kaming mag-asawa di namin kaya 'yan. Kaya lang siyempre kapag halimbawa may organization ka, 'no, nakita nila na may value ka, susuporta 'yan, okey? Pero suportahan mo rin muna sila, okey? So ayan po yung may mga team natin, create your own activity. Ano ba plano mo para sa team mo? Mag-gathering, eh, coach malayo, eh, may su-meeting naman, eh, sacrifice. Magbigay ng sacrifice, okey? Magbigay ng effort ba, magbigay ng effort, mag-effort, 'no? Gawa ka ng mga team activities, puwede tayong mag-flyering o puwede tayong upo tayo, mag-meeting tayo, gawa tayo ng Facebook advertisement, gawa tayo ng video sa TikTok, mag-aral tayo kung paano mag-execute ng TikTok. Yung mga event na gano'n, mag-car gathering tayo, elites gathering, 'no? O meron tayong session, magse-session tayo o outing tayo, bonding tayo, nood tayo ng movie, kung ano man yung pupuwede kapatid. Kasi nagpapalalim ka, eh. Nagbi-build ka ng organization, eh, okey? So, magsimula sa simple step. Alam mo kung bakit kami lumaki ng ganyan? Sanay kaming magkakasama nung nag-i-start kami. Punta kaming Bataan, outing kami. Punta kaming Sambales, ligo kami. Nood kaming sine, magkakasama kami. Alam mo yon. So, may mga pupuntahan kami, Halloween, Pasko, magkakasama kami. We see to it na talagang nakakapagbigay kami ng oras. We see to it na talagang hangga't maaari, 'yan, magkakasama, 'no? Kasi nga, yung team mo 'yan, eh, organization mo, business, eh, multi-level marketing, eh, people, okey. Organization, team effort, hanggang sa sila gano'n na rin culture nila. Depende kasi sa ituturo mo, 'di ba? Oh, so ayan, focus on rank up. There is no such success without a successor. Oh, kung ikaw nag-suffer ka na, ang tanong mo sinong next? Kung ikaw nag-GB5 ka, nag-just for you ka, ang tanong mo sinong next sa downline mo? Okey? Kung ikaw nakabenta ka ng barley, simple lang po, kailangan ma-duplicate ka. Ituro mo sa downline mo paano ka nakapagbenta ng barley, 'di ba? Oh, "Coach, nakapagbenta ako ng barley." Ituro mo sa downline mo paano. I-voice message mo siya sa Facebook, "Mens, by the way, nakapagbenta ako ng barley kasi may bumili sa'kin. Alam mo ganito lang sinabi ko sa kanya." Ituturo mo kapatid. Yung mga simpleng bagay na nagawa mo ituturo mo. Nakapagpa-pay-in ka ng copper, yung downline mo tuturuan mo siya, "Mens, may idea ako, alam mo ganito ginawa ko, nakapagpa-pay-in ako ng gold, nakapagpa-pay-in akong silver." Lahat ng na-e-experience mo, if you want to be duplicated, ituturo mo sa downline mo. "Mens, may natutunan ako, alam mo hindi nagbayad yung client ko. Ito pala dapat nating gawin." Lahat ng nangyayari sa'yo, kung ano man yun basta related sa business mo, lalo na yung mga positive, ibo-voice message mo ang downline mo. Sumagot siya, hindi siya sumagot, importante nagawa mo ang part mo. Importante nagawa mo part mo. Kasi bakit? As long as nagagawa mo yung part mo, that's good. Meds, excited ako. Alam mo kung bakit? Meds, alam mo si ganito, nakausap ko palabas na yung kotse niya. You will transfer the emotion, the vision. Ita-transfer mo yan. Okay? The positivity, yung goal mo, yung nakikita mo. Ikaw kasi ang magdadala ng energy o ng positivity do sa downline mo, okey? Kasi bakit? Sila yung susunod sa'yo, eh. Kaya 'pag nag-give me five ka, nag-just for you ka, ipamalita mo, ipamalita mo, ipamalita mo sa mga downline mo kung paano mo nagawa, okey? Tiyagain mo, i-value mo sila, i-value mo para iba-value ka din nila. Build a relationship, build a relationship, not just, "Mens, may pay-in ka ba? Mens, sino yung pay-in natin? Mens, ano na nangyari, na-follow up mo na ba?" Hindi gano'n, eh, hindi gano'n. You show them na gusto mo silang matuto, not just for the pay-in, pera, no, no. Okey? Next, simple lang, gusto kong emphasize sa lahat ng nandito bakit kailangan mo mag-rank up.
Siyempre, tataas ang commission mo. Higher max mo, income mo per week, yung limit mo. More compensation plan, may nagsulat po eh. Eh, nagkaroon ng red. So, more compensation plan, no? Creates momentum. Siyempre, kapag nag-rank up ka, magkakaroon ka ng downline, magkakaroon ka ng RQB, left and right. Tsaka totoo lang, wala po ibang sekreto. Gusto mo magtuloy-tuloy business mo, ang goal mo, nag-rank up ako, sinusunod. Nag-rank up ako, sinusunod. Lahat dapat ganun ng vision. Nag-rank up tayo, sinusunod sa atin. Wala. Eh, walang continuity. Walang continuity pag ganun. Kailangan, kung gusto nyo ng continuity, ang pinaplano nyo sinusunod sa ilalim. Kasi wala namang iba eh. Wala. Labas ka ng kotse mo, labas ka ng resulta mo, o mag-rank up ka. Mag-rank up ka, labas ka ng kotse mo, labas ka ng resulta mo. Yun lang ang basis ng IM. Wala iba. Okay? So, dapat lagi may susunod. Enhance goal-getting capacity and character. Siyempre, ikaw mismo. Alam mo na meron kang rango, may sinabi ka na sa kumpanya. May nagawa ka na. Mentor Caroline Sabiendante, Emerald Elite Executive. O alam mong Emerald ka. Ibig sabihin, 'di ba, pag tinawag ka, meron akong alam. Alam mo sa leadership mo, meron kang value, 'di ba? Kasi may nagawa ka, hindi naman nila nagawa eh. Mentor Annalie Ismael, 'di ba? Elite Executive Diamond. O alam mo yung may achievement ka, iba yun eh. 'Di ba? So, kung gusto mo nung ma-prove yung leadership mo, rank up is the key, 'di ba? Tsaka result. Minsan kasi ba't hindi naniniwala sa yung downline mo? Eh kasi nakikita sa atin, hindi naman natin nagawa. 'Di ba? Yun lang yun. Mahirap kasi, oh, ikaw na, ikaw na, ikaw na. Eh binalikan ka, eh ikaw. 'Di ba? So, mahirap, no? So, kailangan tayo mapakita natin sa kanila. Yun lang naman yun eh. People is to see is to believe. O, pakita mo muna bago ako maniwala. Yun lagi ang tao. Gusto mo ko humataw sa IM, pakita mo muna sa akin masipag ka. Then I will believe and I will follow. I will follow you. I will follow you. I will follow you. Okay. Enhance team building. Intentionally create leaders. Siyempre, nauna ka. May susunod dyan. Mentor Marisa. May susunod dyan. Di ba? Intentionally create leaders. Intentionally getting your 6 digit and 7 digits. Align your daily activities to who you want to be 3 to 5 years from now. Oh. Napaka-basic niyan. Paulit-ulit naririnig mo. Naririnig mo na 'to lagi eh. Pero totoo naman eh. Kung sino yung nakakasama mo, o sino yung pinakikinggan mo, 3 to 5 years from now, ganun ka na. Di ba? Totoo yan, di maiwasan yan. Oh. Kahit ikaw, pag-isipan mo, sino ba yung nakasama mo before? Malamang, yun din yung maging direction mo. Di ba? Yun din yung buhay na makukuha mo. Kaya, simple lang naman. Nandito na tayo. Business-minded na tayo. Eh, bakit hindi pa tayo mag-usap-usap? Bakit hindi pa tayo magsama-sama? Maganda naman yung patutunguhan natin dito. 'Di ba? So, ganun lang po mga mentors, no? Tayo-tayo rin naman magkakasama eh. Bakit hindi pa tayo tumuloy? Practice delayed gratification and long-term mindset. Eh kung uunahin nga natin yung sarap at pagbabakasyon, eh paano naman yung team natin? Eh di lahat yun, nagbakasyon na rin. Paano naman natin mabuild yung momentum? Tiis lang muna. Tiis lang muna. 'Di ba? Pwede naman once in a while. Pero, lagi mong tandaan, eh, yung organization mo, ang titignan ikaw. So, kung paano mo gagawin, ganun din nila gagawin. Okay? Incentive qualification. Siyempre, katulad yan, kapag nag-rank up ka, malapit ka na sa incentive. May RQB ka na eh. Gets? Gusto mong mapadali mag-rank up? Gusto mong mapadali may ma-hit na goal? Kailangan may mag-rank up sa ilalim mo. Kasi chunk of RQB yun. Malaki. Okay? Next, ano yan? Si set events. Oh, kami, Winning Wednesday. Thursday nasa amin ng office, ang IM Worldwide, Team Titans Day yan. Consistent yan. Whether we like it or not, tuloy yan. No? Tapos may mga Zoom meeting pa. Lagi kaming, alam mo yun, laging marami nagpa-participate yung team. Kasi kailangan. Kasi nga siyempre, kung hindi mo na ipa-participate yung sarili mo, lalo ka na mawawala. 'Di ba? Doon pa lang, itinapos mo na.
'Di ba? Lagi kang makipag-participate, coordinate, okey? Create ka ng set ng event. Leader ka, anong event mo sa team mo? 'Yun ang tanong. May anniversary na ba? Wala. Meron na bang sisel? Meron na bang major rally? May plano ka ba? Yung mga may team na dito, 'di ba? Ang tanong natin, si White Lions, Aces, meron na bang major rally? Meron bang plano para sa summer? Christmas party, meron na bang plano? Wala, patay. Eh, paano 'yan, 'di ba? Dapat meron. Ano ang plano mo sa team mo? Mentor Jocelyn Bernardo, anong plano natin sa team natin? Mentor Lisa Gloria, oh, meron na ba tayong plano? Mentor Arica Apala, oh, anong plano natin para sa team natin? Yung kasi yan, eh, meron ba tayong major rally, 'no? Kailangan meron, pag-usapan niyo po 'yan. Kasi nga, yun lang 'yan, eh, paano magtutuloy-tuloy kailangan laging may activities, 'no? Kaya si Coach Mike, si Mentor Aaron laging may activities. Number 6, sacrifice is required. The greatest sacrifice is when you sacrifice your own happiness for the sake of someone else. Yes, no, kailangan hangga't maaari laging saan ba sila masaya, 'no? Saan ba sila mas komportable? Kasi 'pag sinakripisyo mo yung sarili mong effort para sa team mo, darating ang time, hindi you do not need to sacrifice, sila na ang kikilos ng kusa. Ang layo naman, okey lang yun kasi ikaw ang leader. Eh, bakit gano'n? Bakit hindi masunod ang time ko, time ng Philippine time? Ako naman ang upline, hindi gano'n. 'Pag nagbi-build ka, ikaw talaga magsasakripisyo para sa bini-build mong grupo. Eh, bakit gano'n? Manager naman ako, ba't di ako masunod? Eh, hindi naman 'to employment, eh, 'di ba? So, ibig ko sabihin, ikaw as a leader, ikaw talaga ang unang magsasakripisyo sa effort, sa sa lahat, eh, kapatid, sa oras, sa lahat, okey? Kasi nga ikaw ang upline. O ikaw naman as a downline, magiging upline ka din. So, give and take lang, okey? Ito na po yung diamonds under organization ng Team Titans, 'di ba? So, ibig ko sabihin, wala naman kaming ibang goal kundi mag-aim high talaga. Continuity, tuloy-tuloy. Nag-diamond kami, kailangan may mag-diamond din, 'no? Ang tanong sino, 'di ba? Yun lang yan, eh. Sino ang susunod? Kasi kapag halimbawang wala na, dun napuputol ang momentum. At ikaw, kaya mo yan, kaya mo din. Depende sa goal mo, sa drive mo. Payag ka ba sa business mo walang nangyayari sa'yo, sa employment mo diyan ka na lang 10 years, hindi ka man napo-promote? Siyempre parehas lang dito, 'pag sumikapan mong ma-promote, 'di ba? 'Pag sumikapan mong ma-promote, oh, ito po yung ka-achievers under Organization Team Titans. Simple lang po, gusto ko lang emphasize sa inyo, lahat kami kumikita, okey? Hindi lang dun sa point na, okey ang gaganda ng kotse, pero ang point po natin diyan, hindi po kami magkakaroon ng ganyan kung hindi po kami kumikita, 'di ba? So, napakaganda ng business, 'di ba? Kung resulta't resulta din lang, 'no? Makakabayad, makakabili, 'di ba? Ma-a-achieve mo ba 'yan sa IM kung hindi ka kumikita? Okey, so maganda po yung business, 'no? Kung ano man po yang goal mo, kung ano man po yang, pangarap mo sa buhay, posible po dito sa IM 'yan kasi ang dami naming nakagawa. Wala namang problema kung ako lang, eh, baka tsamba. Siguro nauna lang nga kumikita, pero ang dami po namin, eh, ang dami namin nakagawa. So, ibig sabihin kahit sino ka man, puwede, 'di ba? As long as gustuhin mo lang, lahat naman ng bagay posible basta gustuhin mo lang, wala namang masama, eh. Masama ba 'yan magkaganyan ka? Hindi naman masama 'yan, 'di mo naman ninakaw, 'di ba? So, 'yun lang po ang point natin kapatid, hindi masama, okey? Kung ayaw mo, para sa anak mo na lang, masama ba 'yun, 'di ba? Ayoko niyan coach,
Eh, yung anak mo tanungin mo baka gusto, 'di ba? Yun ang point natin diyan, eh. Alright, so ito na po yung millionaires natin, madami pa po yan, eh. Madami pa pong 'di na napasama. Okey lang sana kung ako lang, kita mo si Mentor RJ, eh, 28 million na yan, eh. Mentor Claire 25 na. Eto isa nasa OFW Italy, kung saan-saang lugar po yan, worldwide. Pangkaraniwan po diyan Europe, Canada, yan may mga Canada kami, US, yan may mga US kami diyan, 'di ba? Ibig ko sabihin ang daming kumikita, yan ang goal mo. Ang vision ko sa team natin ganyan kadami kumikita. Eto gusto kong mangyari sa'tin, o picturean mo na, 'di ba? So, dapat yan ang goal mo, eh. Sa team ko gusto ko ganyan mangyari, ganyan karami kami, dapat gano'n, gano'n ka nangangarap. Mangarap ka ng malaki, 'di ba? Wala namang bayad, eh. Mangarap ka ng malaki, ang goal ko lahat tayo gan'to. Shit kami yan, next na kami diyan, ganyan din gusto ko. Dapat gano'n. The power of declaration and your mentality, 'no? So, wala na, finish na pala si Coach Mike, 'no? To God be the glory mga mentors, 'no? I hope you learn something, 'no? If, we will check, 'no, kung sa kung meron pa tayong time for Q&A. So thank you so much mga mentors. No, I do believe in the Bible verse 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith, not by sight. Kung ano man ang nangyayari sa'yo, kung ano man pagdaanan mo, paniwalaan mo yung vision na binigay sa'yo ni Lord, kung ano yung nakita mo sa IM, kung ano yung pinakita sa'yo ng mga top mentors mo, sa mga ordinaryong tao na ng mga naging successful, maniwala ka. Ganun din ang mangyayari sa buhay mo. And with that, thank you so much and to God be the glory mga mentors. God bless you and God bless you more. Wow, mga mentors, busog na busog tayo sa kaalaman kay Coach Mike. Miski ako, na-convict ako sa mga sinabi ni Coach Mike. So, action na lang ang kailangan natin mga mentors. Mag-picture po muna siguro tayo, Men's Ed, no? Okay. Ayan, ako na. Amazing morning po. Thank you po, Coach Mike. Nag-meet na din po tayo nung sa Manila. Ako, nakapapicture na po ako. I am next na po. Yan, thank you po. And, sige po, picturean ko po muna. Yan, B-sign po, mentor Coach Mike. Mga mentors, pwede po wag po muna tayong mag-chat, no? Thank you po kasi po, nasasali po kasi eh. Yan, B-sign po Coach Mike. Ayan, in mentor Belinda po. Ayan, B-sign po Ate Mens. And gallery review po mga mentors sa mga kaya pong mag-open cam. Amazing morning po sa 44 participants. Ayan, pa-open cam po. 2 slides po tayo mga mentors. 1, 2, 3. And design lang po. Ayan, wait lang po. Ayan, thank you po. Balik na po sa inyo, Mentor Bilina. Maraming salamat po, Coach Mike. Nakaka-encourage talaga. Nakaka-inggit. Naiinggit ako doon sa Team Titans. Biruin nyo, bago pa, ano pa lang sila, may team name na kaagad sila. Ano pa ang next natin, Ms. Ed? Coach Mike, meron po kaming certificate na ibibigay sa inyo sa pag-encourage nyo sa amin today. This certificate of appreciation proudly presented to Michael Fernandez for imparting his valuable insights, inspiration, and motivation to our mentors in special training by Team Diamond Eagles and Team Dreamers, given this 14th day of March 2025 by founder of Diamond Eagles, Edward Lasdacan, and founder of Team Dreamers, Elsa Proles. Thank you very much po, Coach Mike. Pwede po kami mag-question habang nandito po kayo, samantalahin na namin. Mga mentors, samantalahin natin ang presence ni Coach Mike. Mentor Normaline.
Go ahead, Ayan, Len. thank you so much po, Miss Belinda. Thank you so much po talaga, Coach Mike. Actually, wala po akong question kasi lahat po ng dapat itanong nasagot niyo na doon sa tinapik po ngayon. Gusto ko lang po magpasalamat, sobrang generous niyo po sa pag-share ng lahat ng po pwede namin magawa dito para makuha din po namin yung success na nakuha niyo. Ang question na lang po is nasa amin kung paano namin i-a-apply ang lahat ng itinuturo niyo sa amin. So, I could say po na nasa right track ako, nasa right company ako dahil alam ko po na yung tinatahak namin is patungo po so kung saan yung narating niyo na. Maraming salamat po ulit. God bless you po. Thank you, Ms. Nomelin. Very well said. Ganyan din ang palagay ko ang sa isip ng bawat isa. Kailangan lang application. Sino pa po magtatanong at or kaya take away sa mga nabagsak sa atin ni Coach Mike? Mentor Caroline Sapiendante. Magtatawag ako. Ms. Carol. Ay, paki-unmute mo na lang. Hindi ka naka-unmute. Ayan. Ayan, thank you very much po. Ito isang pribilehiyo po itong makapagtanong po kay Coach Mike. Pero kagaya po ni Mentor Normeline, lahat din po ng questions lahat po ng tanong, nasagot po ni Mentor Mike. Punong-puno po ng learning, nag-uumapaw po. Wala na pong tama rin po yung sinabi ni Mentor Belinda na nasa atin na lang po kung paano natin i-execute lahat po nung sinabi ni Mentor Mike. Kasi po very detailed po Yung po ang very detailed po talagang step by step, sinabi niya po niya sa atin lahat yung dapat nating malaman. So tayo na lang po ang gagawa ng mga bagay na dapat nating gawin kasi eto na, kumbaga nakasubo na sa atin kumbaga nakahatag na lahat sa harapan natin yung mga bagay na dapat natin gawin. And thank you very much, Coach Mike, kasi napaka galing, napakadami pong learnings, and we have learned so much from you. Thank you very much, Coach Mike. God bless you po. Thank you, Ms. Caroline. Ms. Arika. Unmute Yeah. na lang po. Mga mentors, ulitin nyo na. I will entertain your questions. Whatever your questions is, I will answer. Samantalahin na natin mga I can. mentors. Galing na yan kay Coach Okay. Mike. So, just ask your question, anything. O wag lang math ha, medyo ano po naman, sakto lang. Ms. Arika. Ayun po, amazing morning po everyone. So, maraming salamat po Coach Mike sa opportunity. Ngayon po, na busog po ako sa mga shinare nyo po. So, lalo po sa pagpapalaki ng grupo. So, curious lang po ako Coach Mike. Since hindi naman po lingid sa lahat na talagang successful yung team nyo, no? Kumbaga yung vision nyo 5 years ago, naabot nyo na po ngayon. So, curious lang po ako, ano pa pong vision nyo sa ngayon po, Coach Mike, sa Team Titans? So, yun lang po. Maraming salamat. Ayan, so, sagutin ko lang yung question, no? Siyempre, una sa lahat, wala naman ako ibang gusto totoo lang. Ang gusto ko, sabi ko nga sa sarili ko, napakasaya ko mahigitan ako ng mga downlines ko. Kung ano man yung naging achievements ko. No, kung ano man yung naging achievements natin sa IM. Siyempre, ako nasa point na ako ngayon ha, na mas magaling ka sa akin, o mas may achievement ka sa akin, good. Thank you Lord kasi yung talagang gusto kong mangyari, no? Kasi nga, ako, maayos. I mean, I'm good no? Ang gusto ko sana hangga't maaari lahat tayo, no? Sa Team Titans, they're okay. Pero ako sa totoo lang, to tell you honestly, itong nasa GC na to, ang dasal ko, maging successful tayo lahat. Makikita nyo ako. Makikita nyo kami. Bakit ka mo? Kasi I'm good, no? I wish you all the best, no? Na mas good maging ma-change yung status nyo, maging successful tayong lahat, no? Na alam mo yun na dumating tayo sa point na kung ano yung gusto ng anak natin mabigay natin. Yung kasi yun no? All the things are just materials. Pero yung may freedom ka to give whatever your family needs or wants, maibigay mo. For me, yun ang true success And posible yun dito Posible talaga siya, no? Tiyaga lang.
talagang pagtiisan mo lang, sabi ko nga ano, magkakaroon ka ng mga downlines na matatapang kaysa sa'yo, masalbahe kaysa sa'yo, may attitude, pero tiyagain mo lang eh. Alam mo, hayaan mo lang sila eh. At the end of the day, sila ang panalo, ikaw ang talo, okay lang yun. No? Okay lang yun. 'Di ba? Kasi ma-realize din naman nila yun, and God is good all the time, no? Eto lang yan eh, mas gusto mo ba na panalo ka pero wala kang downline? O sila na yung panalo pero nandyan sila? 'Di ba? So, yun yung gusto kong sabihin sa'yo na kung ano man ang mangyari, mas piliin mo magpakumbaba kaysa maging tama. Yes, sa paningin ng iba yan, sila Coach Mike dominant yan. Of course, kasi kailangan. Kailangan ng leader eh. 'Di ba? Kasi kung hindi naman ako magpapaka-leader, eh sino magli-lead? 'Di ba? Kung hindi naman ako magpapakatibay, magpapakatatag sa paningin nila, sinong magli-lead sa kanila? Eh, hindi naman lahat pwede leader, 'di ba? Kailangan meron ding presidente, 'di ba? Meron ka ba naman nakitang bansa, lahat pantay-pantay, eh di walang nag-lead, 'di ba? So, pero sinasabi ko as a leader, you love them, you give them time, you respect them, you understand them, no? Intindihin mo din sila. Gusto mong humaba ang samahan, unawaan lang, no? Maging mapagpakumbaba. Yun lang ang mga key secret dun. Mas piliin mong maging, magpakumbaba kaysa maging tama, 'di ba? Kasi nga, yun nga, eh, bakit ba nasisira relationship? Kasi gusto lahat tama. Porket upline gusto tama siya. Hindi gano'n, hindi gano'n. Alright, so I do believe na mahaba pa journey niyo sa IM. Pagtiyagaan niyo kasi naniniwala kami sa inyo, sila Mentor Ed, 'no? Napakasarap ng business natin. Kahit saan ako pumuntang lugar, kahit saang bansa ako pumunta, 'no, kahit sa buong Pilipinas naikot ko na, lagi sinasabi nila maganda yung barley, maraming natulungan yung kamag-anak ko, may kakilala ko umiinom ng barley, alam mo yon. So, hindi ka mahihirapan, eh, ang kailangan mo lang talaga gawin siya, 'no, hindi hindi ka rin mapapahiya kasi 'pag sinabi ko pumunta ako ng Quezon nung nakaraan, galing akong Pangasinan, galing akong Batangas, sabi nila, "Sir, kayo pala yung original na supplier, yan pala yung hinahanap kong barley." Ibig ko sabihin ang daming hindi nakakaalam kung saan sila kukuha. 'No? At tayo as an agent of hope, ang trabaho natin, sabihin sa kanila na, kami yung legit supplier, kami yung magsu-supply sa'yo, kami yung original na barley, maganda yung barley namin. Kasi sa sobrang dami na naglabasan, mas lalong kailangan natin kumilos kasi ang daming nai-scam, ang daming peking products na lumalabas. Ang trabaho natin bilang partner nito, sabihin sa kanila na, eto yung original, wag kayong basta mag-take ng barley, iniinom yan, delikado yan. Alam mo yun, so, wag natin ipagkait sa kanila na makita rin nila yung opportunity na, "Uy, dito hindi lang tayo basta kikita, hindi lang tayo karapatan din natin maging successful." Alam mo yun? So, yun lang yung gusto kong emphasize sa'yo. Hindi hindi porket, Pilipino tayo, hindi na natin mare-reach yung gano'ng level, no. We all deserves to be successful wherever you are, kahit nasaan ka, kahit anong trabaho mo, background mo, no. Deserve mo maging maayos sa buhay at masarap na buhay, no. Deserve mo magkaroon ng masarap na buhay. Life is too short. Focus on your own business, not the business of others. As a business natin kasi dito, sarili mong negosyo. Okay? Mangarap tayo ng malaki. Ang mga message ko lang sa inyo, mangarap kayo ng malaki. Hindi lang sa inyo kundi sa next generation, no? Hindi hindi habang buhay, ipapasa natin 'yun. Oo, yes, tayo kaya natin. Nasa international tayo, maayos yung buhay natin. Paano yung next generation kapag hindi natin tinuruan magnegosyo? Paano, 'di ba? So, ang nasa isip nila, maglalabas din ng bansa, maghahanap ng trabaho, mangangamuhan, pero yung freedom wala, 'di ba? So, imulat natin sila na magnegosyo ka, magnegosyo tayo yung susunod na generation. Tandaan mo, maging mahusay ka sa business natin, ituturo mo sa anak mo kung paano humandle ng tao. Eh kahit naman ano itayo mong negosyo, kailangan marunong ka mag-handle ng tao. Kaya yun yung gusto kong emphasis sa'yo. Matuto kang mag-handle ng tao para yung mga anak mo marunong pag-handle ng tao. Magtayo sila ng kung anong kumpanya yan, kung anong business yan, marunong sila. No, imulat natin sila sa pagnenegosyo, wag sa pangangamuhan. Dahil nandun ang tunay na freedom. Wala kang boss, nandun ang tunay na freedom. And with that, salamat mga kapatid sa time nyo. Hangad ko ang tagumpay nating lahat. Maraming salamat, makinig kayo sa mga upline nyo, respetuhin nyo yung upline nyo, mahal kayo nyan. Okay? Lagi nyo silang appreciate, magpa-thank you kayo.
ang Panginoong Diyos, yung mga taong mapagpasalamat, lagi niyang inaangat. Alright, so thank you so much. Salamat po, Mentor Ed. Salamat sa inyong lahat. Coach Mike, meron pa po si Mother Mentor Naomi. Tsaka sunod si Father Mentor Edward Dastapan. Mother Mens, Naomi. Hello, Coach. Ayan, thank you so much sa time and effort po, no, Coach. Coach, may tanong po ako, no, para sa karamihan, kasi ang dami niyo pong, ang dami niyo pong mga diamonds under Team Titan. So, paano niyo po na-handle or ipa-mindset sa kanila na mag-diamond? Kasi marami po ditong line-up for diamond, no. Yan po sila Mentor Edward, Mentor Normaline, sila Ate Elsa, sila Tessie Abuan. So, paano pong preparation ang ginagawa niyo para maging diamond po? Alright, sagutin ko yung question ni Mentor Naomi, no? So, syempre ito lang yan eh. Kapag tayo team leader, wala namang ibang basis. Lagi mo sinasabi, kung hindi ka magda-diamond, sino? Kung hindi ikaw, o sige, sabi mo sa akin sino. So, wala iba kasi magiging basis ang organization kung hindi ko sino yung mauuna. Yes, oo, pagdadaanan. Mataas yung RQB, mens. Ang taas ng RQB. Pero kung hindi natin kasi gagawin, sino? Kung hindi natin tatapusin, kailan? Yun lang kasi yun. So, pagtulong-tulungan natin siya ngayon. Ang kailangan lang naman natin, key people, meeting, at organization. Men, sino yung ranking natin? Ilista natin yan. Tapos mag-meeting tayo, kausapin natin ilan ang RQB ang kailangan natin. We will execute this one. No? After that, gawa ng setup. Kasi, totoo lang kami noon, no? To tell you honestly, no, mga kapatid. Sa kagustuhan lang matapos ang diamond, hindi namin inisip yung kikitain. Almost sa bawat rank up namin, ang importante sa amin kasi matapos. Magkano ang pairing mo pag nag-diamond ka? 100, 100. So sabihin mo nang kikita ka dyan ng more or less 100, 200,000. No? Nandiyan banda. Pero ang point ko, hindi yung kikitain. Ang point ko, kailangan matapos. So lahat ng kikitain ko, willing ako ipamigay. Tinapon namin lahat yun. Matapos lang. Matapos lang. Okay, so, kasi nga, ang point ko, kailangan kong matapos kasi pag ako nauna may susunod. Kaya nung ako nag-diamond, sumunod si Claire, sumunod si RJ, sumunod lahat. Kasi alam ko ako mauuna. Same sa lahat ng mag-rank up. Alam mo kasi sa sarili mo na ikaw mauuna. At ako, pag ako nauna, tapos yan, lahat yan susunod. As long as you build a relationship with them, no? At merong goal, susunod yan. Ang point na kasi yan, kailangan mo talaga siya matapos. No? Pag nag-diamond ka, andyan yung recognize ng company. Andyan yung may billboard ka. Mag-a-add on ng credibility sa team nyo eh. Diba? Sa team natin, mag-a-add on siya ng credibility. Diba? Magiging pride ka ng buong organization mo. Alam nila na meron tayong diamond. Diba? So, yan. Ano pa ba? Maraming perks ang diamond, lalo na dito ko sa Pilipinas, napakarami. Sa international, ganun din naman. No? Incentive boys, napakasarap nga eh. Lalo na kapag magda-diamond ka, may incentive si IM. Kasi bakit? Yung RQB papasok yan sa accumulated ng incentive. Pagkatapos more or less yung incentive, eto alam nyo ba si Mentor Claire, grabe din. No? Bigyan ko lang kayo ng example. No? Kanya-kanya naman kasi tayo eh. Meron ako kakilala, mentor, ang gagawin niya, yung incentive niya, sibakin niya yun. Makita siya, luxury, 1 million, yung 1 million, sibakin niya yun sa team niya, sa core niya. Kanya-kanyang kilos kung paano gagawin. No, nasa diskarte nyo na yan eh. Pero, whether meron o wala, ang point natin kasi doon, may hit ang diamond. Tanongin mo sarili mo, ano naging contribution mo as a member. Diba? Kasi kailangan niya unity. No? So, ako simple lang. Ang gagawin ko, lista ko lahat yan. Ngayon, pag ilista ko, tawagan ko lahat ng key members, key mentors. Tapos, kausapin ko, bagsakan ko na lang kung ano yung pwede ko maitulong sa kanila. Once na nagpasok sila ng RQB. Sa diskarte nyo na lang yan. No? Basta ako gagawin ko, meron na second list. Meron akong tinatawag na soldier eh. Yung mga military, mga heads. No? Kasi kumusiman kami, sanay kami sa ganun. Alam namin kung sino ang heads. We call them the alphas. Ngayon, yung alpha na yun, lilisa namin yun. Tatawagan namin isa-isa. Tapos tatanungin namin sa alpha na yun kung ano yung kailangan niya para ilan yung RQB niya, no? Yung pwede namin maibigay sa kanya. Ito, mag-movie ka. Mag-movie ka, bigyan kita ng ganito. 50, 20,000, 30, depende eh. Isang iPad, no? O 10,000, sa ganito, sa ganyan. Kasi nga, mag-a-add on siya ng RQB doon sa pangangailangan mo.
Same as in any ranking. Eto, strategic na ha. Bahala ka na kung paano mo i-apply. No? Basta ako, nung ako ay may nag-rank up ako, hindi ko na inisip kung ano yung kikitain ko. It doesn't matter. No? Kikita ko, hindi ako kikita, importante sa akin matapos. Okay? Kasi nga, yun nga, kailangan ko siya matapos. So, ganun kami nung nag-hit kami nun. Alright? So, basta napaka-importante niyan. Kasi, wala namang ibang tatapos kundi ikaw. Yung rank up mo, supper ka, wala namang ibang tatapos kundi ikaw. Okay? So, lahat naman tayo dito, no? Sabi nga sa'yo, kung nilaban namin, aba dapat ganun ka din. No? Kasi isa tayo ng vision, isa tayo ng goal, eh. No? Kung gusto mong align tayo, kung nilaban namin, ilalaban mo din yung sa'yo. Pag magda-diamond ka, tawagan mo ako. Kung magda-diamond ka, kula RQB mo. Sino ba magda-diamond? O basta tayo magda-diamond dito, kung sino man magda-diamond, tawagan mo ako. Okay? I will tell you personally what did I do. No? Pero basically, yun na rin. Okay? So, yung running ng diamond, yung running ng emerald, tawagan mo ako. Hit me up. Just call me. Okay? I will give you the permission to call me. If you're running for emerald, call me. Okay? Siguro, I can tell you something. If you have question, I can answer it personally. Okay? Yun na lang ang perks. So, if you're running for emerald, call me. Okay? Thank you, Mentor Naomi. Thank you, Coach. O, ayan na, mentors ha. Tatawagan na natin si Coach Mike. O, mag-message sa akin yung mga gustong mag-emerald at diamond. Thank you po. Coach Mike, expect my call. Ayan. That's your turn. Ikaw na po ang last. Ayun. Men's Coach, thank you very much. I'm taking this opportunity po para in behalf of core of Team Diamond Eagles, si Mentor Normeline, si Mentor Carol, si Mentor Annie, si Mentor Belinda. Maraming salamat po dahil grabe, napaka-generous niyo po sa amin. Sobra. So, running po ng Diamond si Mentor Normelin Hawk, si Mentor Jocelyn, si Mentor Belinda, si Mentor Edward, tatawag po kami sabay-sabay sa inyo. So, thank you po. Grabe. Pag magda-diamond po, i-invite po uli namin kayo. Ayan, so maraming salamat po. So, isang malaking karangalan po na isa po kayo sa mga naging speaker at naging dahilan kung bakit po na-encourage ng husto ang leaders po ng Diamond Eagles, ng Team Conquerors at lahat po ng team na nandito. So maraming salamat po. Ayan. So, sige po mga mentors, unmute na po tayo. Unmute na tayo. Thank you tayo. Prayer po muna pala, Mentor Belinda. Baka po makalimutan natin. Ano yun, Mens? Prayer po. Oh, prayer. Okay. Prayer mo po si Mentor, si Coach Mike. Okay. Sige. Mens Wilma, pwede po. Amazing morning po. Thank you so much po, Coach Mike. Hindi na ako magdaldal kasi nagmamadali si Coach Mike na. Okay. Prayer po. Alright, let's bow our head, everyone. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, at natapos din po na aming training, Panginoon, Lord God, at maraming salamat po sa buhay ni Coach Mike. Marami pong na-impart dito sa aming Panginoon. Marami po kami natutunan sa Kanya. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, lalo na kay Tatay Edward, sa kanyang team. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at naway ma-apply po namin itong natutunan namin dito sa kay Coach Mike na mga na-inspire po kami, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po sa blessings, sa lahat-lahat po, Panginoon, lalo na sa negosyo na ginagawa namin, Panginoon, at lalong-lalo na po sa aming produkto, Panginoon, Lord God. Nawaya, marami pa po kaming mga tulungan ng mga tao na nangangailangan, Panginoon. Lord, hinihiling ko po sa iyo ang iyong makapangyarihang kamay na ilapat mo po sa mga tao na nangangailangan po, lalo na may mga karamdaman, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po at ganoon din po sa aking ina, Mother Mentor Naomi po, Panginoon, sa kanyang kalagayan, Panginoon. Ikaw lamang po nakakaalam, Panginoon, Lord.
I ask you for give her full healing, Panginoon, Lord God. At ganoon po kay Mentor Darrell, Panginoon. Hinihiling ko po sa iyo ang iyong makapangyarihang kamay na ilapat mo po sa akin, Panginoon, na naway makauwi na po siya, Panginoon, at nang maayos. Ganon din po ang kanyang asawa, Panginoon, na si Baby Linda, Panginoon. At ganon din po sa asawa ko, Panginoon, na si Joseph Ingos and Nicole Ingos, Panginoon. Alam ko po, hindi mo po sila pinabayaan. Palagi po kayo nakagabay bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po. At ganoon din po sa buhay ni ni Coach Mike, Panginoon, at sa kanyang pamilya, Panginoon. Pag-ingatan mo po sila palagi. At sa lahat ng mga mentors po na nandito, Panginoon, pag-ingatan mo po ang bawat isa bago kami magkahiwalay, Panginoon, Lord God. At maraming salamat. At yun lang po, tinataas ko po sa iyo ang lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you so much po, Coach Thank you so much, Mike. Coach Thank you, Mike. Belinda. Thank you so much po, Coach God Mike. bless. Everyone. See you Thank you so much again. po, Mentor Belinda. Thank Thank you you, so much, Mentor Ed. Coach Mike. Thank you po, Bless Mentor. Yes. Thank you po, Coach Mentor Belinda, Mike. Mentor Thank Edward. you very, Thank you. Thank thank you you po. po. Thank God you po. bless Thank you po. po. God bless Thank sa you, inyo thank you po. lahat. Bless. Let's do God this. bless. Yes po. Ingat Salamat po kayo. Salamat po, Coach Mike.